What's up sa inyong lahat mga kapari. Ngayon naman, ipapakita natin yung pabahay ni Mayor Vico Soto dito sa lugar ng Pasig. At ikukumpara natin ito sa mga pabahay na mga nagdaang administrasyon. Diba? Kahit na pa local man o national, ikukumpara natin yung pabahay ni Mayor Vico. So ngayon, panoorin muna natin. Ano sa tingin nyo ina-expect nyong klase ng pabahay? Kasi sa atin, sa Pilipinas, nasanay tayo na ang pabahay sa atin ng mga nasa gobyerno, mapa-local, man-national, yung tagpi-tagpi lang, di ba, yung dikit-dikit, di ba, yung pahilerang ganun, dikit-dikit as in, maraming ganyan. Pero ang problema, walang sariling tubig, minsan sa mga pabahay. Sa iba pa, wala pa mga sariling banyo. Yung iba hindi pa tapos. As in, bahay lang, okay na yun. Pwedeng matuluyan, okay na yun. Ang mahalaga, meron nang maibigay. Yun yung nakasanayan natin, di ba? Hindi pinagpaplanuhan ng maayos, basta maibigay, makagawa, okay na, ganun lang. Yung problema, pag tumadaan yung mga bagyo, nasisira. O ito, panoorin muna natin. Laki ang progreso natin sa mga proyekto, sa pabahay at palupa. Nag-uumpisa na po ang dalawang vertical housing project natin. Nagsimula na ang... Okay, magsimula muna tayo dito. Wow, condominium style. Hindi maganda to. Mayor Vico, dapat hindi ganito yung klase ng pabahay mo, no? Building, condominium style, dapat hindi ganyan, diba? Kasi tayo mga Pilipino, nasanay tayo sa pabahay sa atin ng gobyerno na mapalokal man, yung tagpi-tagpi lang, yung dikit-dikit. Diba, nakahilerang ganun, pa-straight yan. Diba? Yan, okay na yan. Hindi pa maayos sa pagkagawa, walang details, hindi ganyan, joke lang. Pero ito, ang masasabi ko lamang dito sa pabahay na ito ni Mayor Vico, at sabi nga ni Mayor Vico, nagsimula na yung construction, which is yes naman. Yung Santolan, Barangay Santolan is malapit lang sa amin, Barangay de La Paz. At may nakikita ako doon, ginagawa na nga, sinisimulan na yung construction. At sa iba pang mga barangay, sinisimulan na rin po yung construction ng condominium style na pabahay ni Mayor Vico. May nakita rin akong pabahay ni BBM, which is condominium style din, magkakapareho. Pero grabe, no? Imagine, ng isang mayor, talagang gagastusan ng malaki para lang maging maayos yung pabahay. Hindi basta-bastang pabahay na tagpi-tagpi, kawasa ka mga kawayan, hindi pa maayos sa pagkagawa, hindi pa tapos, walang sariling CR, walang sariling palikuran. Pero ito, condominium style. Once na nakatira ka na dito, wow, social. Ibang klase. Bihira lang yung gantong mayor na magkaroon ng gantong klaseng pabahay na, di ba, sa mga ibang bansa, di ba, like Singapore, sa Dubai, yung mga pabahay nila doon, hindi, iba yung disenyo, di ba? Merong iba na condominium style. Akala ko talaga, hindi maa-adapt ng Pilipinas yung gantong klaseng pabahay, yung condominium style. Hindi yung tagpi-tagpi lang na nakahilerang ganun straight. Yan, yung typical na bahay talaga na parang ganito. Yan, ganyan yung mga style. Although okay naman kasi merong at least matutuluyan. Pero sana naman isipin din naman natin, diba? Dapat, pero ito mga parang ibang klase ito, no? Condominium style talaga. Nagsimula na ang construction sa Barangay Santolan, sa Tawiran, para sa mga matatamaan ng Okay, so pinakita ni Mayor Vico yung ito. So ito yung magiging style o yung itsura sa loob, no, ng condominium style. Wow. Kita niyo yung sahig? Di ba? As in, talaga ibang klase. Para ka na talaga nakatira sa totoong condominium na sobrang mahal ng bayad. Pero ito, once na napasayo ito, sayo na to. Gaya nga ng sabi ni Mayor Vico, yung mga beneficiaries nito, yung mga mapipili, no, sa mga pabahay is magiging sa kanila na. Diba? Tapos sa iba naman, ewan ko lang kung sa national, I guess parang meron kang babayaran 350 a month. Pero hindi na masama. 350 a month para sa gantong kagandang pabahay. Hindi ko sinasabi kay Mayor Vico. Pero sa national, diba, may mga nakikita kasi akong pabahay na condominium style pero 350 a month basta may trabaho ka. Ewan ko lang kay Mayor Vico kung may monthly din bang babayaran na 100, 200, ganun. Pero sa tingin ko wala naman. Parang wala namang sinasabing ganun. Grabe. Parang may second floor pa ata to
revetment wall at may award na rin po ang ating kontrata para sa daang bangka. Dito naman po yung para sa mga Rosario Floodway na nag-umpisa bilang People's Plan at ngayon LGU na po ang magpapagawa. Kita nyo yun mga kaparing, kita nyo yan. Sustainable Social Housing Model. Ibang klase. Kung sa Pasig nagawa natin to, bakit hindi natin gawin sa buong Pilipinas? Although, hindi naman sa pagiging bias, no? May ilang mga lugar din naman, ilang mga lugar sa NCR, I guess, ang nag-a-adapt na ng condominium style na pabahay. Gaya nga rin ng ginagawa ng National. Marami rin po tayong mga horizontal project. Kasama po rito yung mga programa natin sa palupa. Marami tayong problema sa Pasig, sa lupa sa Pasig na dekada-dekada ng problema pero ngayon lang po naayos. Simula 2019 talagang inisa-isa po natin yung mga problema sa lupa. May mga nasettle na po tayo gaya ng sa Ismar sa Kalawaan, Land for the Landless sa Palatiw, tayo naman sa Pinagbuhatan, sa Bambang may ilan din tayo at marami pa pong iba. Yung sa palupa natin, siyempre, naayos yung problema. Next step po, ipapasok naman natin ito para talaga mapasa kanila na ang lupa sa Local Community Mortgage Program ng lungsod ng Pasig. At good news, kakapasa lang ng City Council natin sa Local CMP Ordinance. Ibig sabihin, popondohan yan ng lokal na pamahalaan. Lokal na pamahalaan lang din ang kausap ng mga tao. Wala na pong hadlang para mapasa kanila ang lupang kinatatayuan ng mga bahay nila. Number 1, ang conversion ng Pasig City Children's Hospital o Child's Hope tungo sa isang general hospital. Ang pangalan po ay Pasig City Hope Medical Center. Kasama ng conversion nito ay ang major renovation. Ang layunin natin dito ay yung expansion. Ba yung mga imbat, kundi yung building ng stage Pagenyo. Tingnan niyo po yung laman na ang servisyo. Number 5, CFI ang pasok ako sa opisina ko halos araw-araw. So yun mga kaparing, no? Nag-focus muna tayo sa pabahay ni Mayor Vico, though marami pa accomplishment itong si Mayor Vico sa loob ng maikli, no? ng termino niyang panunungkulan dito sa Pasig at hindi pa nagtatapos dito. Dahil ngayong darating na eleksyon, hopefully, manalo muli si Mayor Vico. Kung pwede nga lang si Mayor Vico na siya na yung mamuno sa Pasig habang buhay. Akala ko hindi ma-adapt ng Pilipinas ang condominium style na pabahay sa ibang bansa, which is nangyayari na ngayon. Ibang klase. Local pa lang to, sa Pasig pa lang to. Paano na lang kaya pag si Mayor Vico na ang maging Pangulo balang araw? Baka pati sa mga bulabundukin na lugar is magpatayo si Mayor Vico ng condominium style na pabahay. Diba? Ay, makikita mo na lang, uy, tika, bundok to, bakit may condominium dito? Tapos malalaman mo yung mga nakatira doon, yung mga magsasaka natin, yung mga magsasaka natin, yung mga pamilya nila. Diba? Paano kung mangyari yon balang araw? Ibang klase ng Pilipinas, no? Diba? Kahit na nasa mga pinakatagong lugar pa, wala bundok, mga province, sa mga probinsya na akala mo mga bahay doon is gawa lang sa mga yero, sa mga kahoy, diba? Is magkakaroon ng mga condominium style na pabahay kung nagawa ni Mayor Vico sa lungsod ng Pasig ang magkaroon ng mga ganong klaseng pabahay. Kayang-kaya niyang gawin yun sa buong Pilipinas pag siya na ang naging pangulo ng ating bansa balang araw. Bihira lang yung ganitong mindset, no, ng isang mayor sa isang lungsod.